So that time, after breeding, isipin mo bata ko nabili ibon, pinamatured ko, then, after ko siya pamaturin, na-breed ko. Pag breed ko, walang yung malabas na Ewing. Pina-ID ko ulit yung ibon, and yun nga, na-ID yung ibon na hindi naman talaga Ewing. So, kung mapapansin nyo, napaka-detalyado ko sa minsan talaga sa mga markings ng isang mutation, or mas gusto ko mas kumpleto, or hanggat maaari, tinatanong ko muna kung ano yung tawag ito, kung ano yung magulang nung ibon. Kasi nga pwede mangyari talaga yun na magkamali kahit veterano pa sa experience ko. And ang pinakamasakit kasi dito, nakakaawa, yung magbe-breed. Kasi bakit gagamit siya ng oras, ng panahon, at pagdating sa dulo, pag-breed, hindi pala yung mutation na inaasahan niya. And ito, kaya gusto ko rin pakita sa inyo, baka meron din na-experience sa inyo na mabilis tumingin ng ibon at yun, nagkakamali. Ako kasi yung klase ng tao na or na breeder na sasabihin sa iyo na hindi yan yung ID or negative yan sa ID. Mas gusto ko na sabihin na negative yan sa isang ID na yan para ma-alarma yung buong basta yung buong breeding mo, kaysa naman sabihin ko sa iyo, Ewing yan, pa yan, ganito yan. Pero in the long run pala, negative. Kasi nga, hindi tayo sigurado dun sa mutation, hindi tayo sigurado dun sa markings, pero dineclare mo agad basta-basta na OPA. Pero ako pag hindi ako sigurado, sinasabi ko hindi, no, negative. Para try mo pa rin pa-ID sa iba, try mo pa rin ipakita din sa iba yung ibon mo, para ipa-ID mo pa rin. Kasi, mahirap Parang pag nagsabi ka ng yes, makukomportable na siya doon, okay na siya doon. So, mahirap yon, no? So, sa akin, mas maganda, sinabi ko na no, pero pag breed niya naglabas ng OPA, naglabas ng Ewing, mas maganda yon kaysa naman pag breed niya, wala nilabas, no?